So, ito naman tayo sa part 2 ng ating device updates or long-term device updates. So, pag-usapan na natin laptop, napag-usapan na natin cellphone, napag-usapan na natin yung headphone, napag-usapan na natin yung wireless mic, napag-usapan na rin natin yung cooling pad. Ngayon, we're going to talk about yung mic, yung Shure MV7. And it's been with us for 10 months na rin. Papansin nyo, dami device na 10 months. Sunod-sunod kasi yan sila. Isang buong package yun. Yung Shure MV7 is okay pa rin naman. Good quality. Nag-firm update twice this year. And also, nakalibrate na natin so far. Medyo okay naman daw yung tono. Okay na rin naman. And wala naman ako narinig na reklamo regarding sa naririnig nila from me. After the calibration, so yeah, it's fine. Next, yung ating thermal take, yun, yung cooling pad na pag-usapan na natin yan. TP-Link Deco X50, yung ating Wi-Fi mesh. Speaking of the Wi-Fi mesh, meron na kasing update si Globe, and yun yung gagawin ko sana ng content nung mga bandang Tuesday, pero hindi sila dumating at hindi sila nag-update. Nung pumunta akong office ng Globe, sabi nila eligible ako for modem update, pero hindi sila dumating ng Tuesday. Nagpunta ako Wednesday, sabi nila hindi na ako eligible. So yeah, if ever in the future, if ever mag-upgrade tayo, kasi 100 pesos, sayang yung 100 pesos. Kung mag-upgrade ako, okay naman yung Deco, so hindi na muna. Pero if may lilipat ko dito sa Kabakan yung ating internet, edi sabay ko na lang din yung upgrade tong modem. Tignan natin, gawa natin ng video yun. Tapos baka gawan ko rin ng video eventually. If i-bridge mo natin ulit yun, gawa natin ng video. So, pero as of now, the X50, wala naman tayong problema. Karaniwan, nawawala internet or nagkakaproblema lang kapag may problema din sa Globe. Pero kung walang problema sa Globe, di naman ang fluctuate, wala namang maintenance, walang whatsoever, most of the time wala naman ang problema kay X50. Hindi ko pa naranasan na loko si Deco X50. Tapos yeah, it's fine. Ang tawag natin yan, yung signal niya okay din. Yeah, wala akong problema. Wala akong problema kay TP-Link Deco X50. And talking about Deco, I currently bought or may binili ako na TP-Link Archer X23. It's a Wi-Fi 6 modem. And mapansin nyo dun sa video ko nung mga nakaraan regarding comparing X12 saka X23 na Archer, TP-Link. The reason behind is kasi nagbukas yung store sa Manila, malaking store ng TP-Link, and ang dami nag-review regarding AX12, mga Filipino reviewers. Hindi ko alam kasi yung iba pinanood ko naman, pero if I remember correctly, hindi na mention na hindi Wi-Fi 6 ready yung 2.4 GHz nung AX12. Ang Wi-Fi 6 ready lang sa kanya is yung 5.0 GHz. So technically Wi-Fi 6 pa rin naman siya. Yun nga lang, if 2.4 ka, which is most of the devices kinoconnect po sa 2.4, yeah, hindi siya Wi-Fi 6 ready. Yung 5.0 lang. So if you are going to buy, kaya X23 yung binili ko, kasi parehas Wi-Fi 6 yung 2.4 at saka yung 5.0 GHz nya. And the reason behind is dahil dito sa province, kung saan ko gagamitin yung router, ang piso Wi-Fi o kung saan kami sumasagap ng internet is along with the piso Wi-Fi, ang tawag dito niyan, ano siya, 2.4. Yung current antenna ko sa current router board is 2.4 lang yung binubuga. So kaya importante maka Wi-Fi 6 yung ano ko. And plan in the future is to upgrade din yung ating piso Wi-Fi. Hindi ako expert dyan. I tried talking sa nagkabit, tiwala na lang ako sa kanya. Medyo di kami nagkaintindihan, pero tiwala na lang ako sa kanya. Basta sabi ko, ang plan is this year or next year, once na nag-upgrade siya ng connection namin sa kanya, upgrade yung speed, tapos magiging Wi-Fi 6 yung router board, pati yung antenna, and dual band. Yun yung plano. Kasi currently dito, hindi ko alam kung may mga naka-dual band na piso Wi-Fi, pero walang masyadong kaagaw sa 5.0. Kailangan talaga sobrang lakas na antenna
para siya mapagana. And currently, yung kinakabitan namin internet kasi hindi abot si Globe dito at hindi rin abot si PLDT, in which sadly, people are taking advantage of other people not knowing that, is local na internet. So, medyo hindi siya ganun kalakas. Hoping na Wi-Fi 6 ready siya para magamit natin at talagang marami nang maghuhulog sa atin dito. Pero yan, update lang. Anyways, next is yung ating power bank, yung Bavin. Ang problema ko sa kanya, well actually wala akong problema sa kanya. Ang mabagal lang, yun lang, mabagal lang talaga ma-charge. I think something to do with yung sa voltage. I think hindi siya 25 volts na power bank, kaya mabagal siya mag-charge sa akin. Pero so far wala naman problema sa kanya. Easy to charge kasi mismo saksakan nandun sa mismong power bank. Plug in ko lang siya. Tapos meron na siyang sariling cord. So hindi ko kailangan magdala ng cord. Kaya kahit may mga kaibigan ako, ay nakalimutan ko cord ko pero mo sana power bank eh. Papahiram ko lang siya. Meron na siya sariling cord. Ay wow, amazing, meron cord. So yun. Tapos okay na siya. It's been 5 to 7 months yung Bavin. Hindi ako sure, hindi ko na lagay or hindi ko na jot down kung kailan ko siya nabili. Yung Deco 7 months. Tapos yung ating, yun nga, sabi ko yung Boya, ano na, tawag ito yan, 10 months na. Yung ating parating, yung Archer AX23, by next week yung darating. Pero unlike yung other devices natin, baka hindi ko siya magawa ng video, pero we would still review it kung kumusta naman, kumusta yung app, kumusta yung experience. Pero hindi natin magagawa ng review dahil hindi tayo ang magkakabit. Kasi hindi ako marunong pagdating sa yung mga kabit-kabit sa setting pag piso wifi na. Pero it all stands pa din yung truth about yung specs na yung Edge 2.11ax, AC and so forth, yung 2.4, yung dual band, single band, yan. May konting arithmetic, may konting programming lang and konting soldering na kailangan gawin yung nagkakabit ng or gumagawa ng piso wifi. So hindi ko na masyadong alam yun. Yan, tsaka ko na nga lang din nalaman na mayroon pa rin CPE na yan, yung mga antena, kung bakit nababato o paano napupunta sa mga liblib na lugar yung internet, ganito ganyan, yung antena malalaki dyan. Kasi kung router lang, maliit lang distance nun. Pero nagtaka nga ako, so, maabot sa'yo, napakalayo mo, naabot ka ng piso wifi, di ba? May antena pala kasi. And yeah. Yun, naaral. In a sense, naaral, pero hindi pa rin ako ganun ka-confident na gagawa natin siya na video. So, with returns to sa piso wifi natin, hindi natin gagawa na video, pero yung kumusta naman, and so on so forth dun sa signal na makukuha natin from the AX23, lagyan natin yan eventually. Currently, Tenda ang ibinigay nila na personal wifi namin, pero ang gamit dun sa mismong piso wifi is Microtech. And so far sa lahat na napanood ko, ito yung budget friendly na piso wifi, but also at the same time malakas at maganda. In partner with yung Comfast na E413, E314, nakalimutan ko na, basta N yung dulo. Yan. Pareha sila, yun nga na 2.4 lang, which is in this case okay lang naman dito sa province kasi people just wants wifi, hindi sila masyadong technical. Mas long as nare-receive nila yung wifi nila, and kinaganda kasi yung 2.4, natagos siya ng patera. Si 5.0 kasi depende sa antena, pero kung hindi ganun kalakas yung antena mo, mahirapan siya tumawid sa pader. Actually kahit malakas yung antena mo, mahirapan pa rin siya tumawid sa pader. Kaya nga lang, pag sobrang lakas yung antena mo, na-brute force mo siya. Pero hindi pa rin ganun kalakas. Mas ano pa rin sa 2.4. Though, in terms of speed, kasi wala kang kaagaw sa 5.0, talagang mas mabilis si 5.0. So, hanggang doon na lang muna mga kaibigan. Salamat sa panonood. And as always, go and go and grow ng grow again. By the way, nakikita nyo nag-iba-iba yung kulay kasi yung ilaw sa labas. Solar po siya. Flare Tech, if not mistaken yung kanyang brand. Wala lang, share ko lang.